Ayan, so praise God. So ang ating verse po ngayon ay makikita sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Okay? Ulitin ko. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Yan. So, praise God. So, ang title po ng aking preaching tonight, Examine Your Faith. Yan. Examine your faith. So, sino dito yung gusto ng exam? Most of us, medyo iniiwasan ng examination. Sino dito yung estudyante siya, gustong-gusto niya ng exam? Ikaw na matalino kapag ganun ka. Ayan. So, diba, nung tayo ay estudyante pa, aminin man natin na iniiwasan talaga nating mag-exam. Diba? So, pagkatapos na magturo ng ating mga professor or ang ating teacher, sasabihin natin, ma'am, tomorrow na lang or sa ibang araw. Diba? Ganun yung mga sinasabi natin. Pero meron din namang mga estudyante na ready mag-exam. Kasi alam nila na yung mga ina-exam or yung tinuturo sa kanila ng kanilang professor or teacher ay naiintindihan nilang mabuti. Tama ba? So, ready sila kasi they are prepared at naniniwala sila na maipapasa nila ang test. Amen? They are very excited na makakuha ng mataas na grado. Di ba ganun tayo ng estudyante tayo? Kapag nag-aaral tayo, excited tayo mag-exam. Pero kapag di ka nag-aaral, kabado ka. Di ba? Ayaw na ayaw mong mag-exam. Ayan. So, sa buhay po natin, sa buhay paglilingkod po natin, or sa pananampalataya po natin sa Panginoon, dapat tinitest din natin yung pananampalataya natin. Kasi po pwede na, akala natin, nasa faith pa tayo kay Lord, pero wala na pala. Tandaan mo, ikaw ang unang-unang magtitest ng faith mo. Amen? Hindi ibang tao. Not your pastor, not your leader, but you. Kailangan suriin mo rin yung sarili mo kung meron ka pa bang pananampalataya. Kasi marami po ang nagsasabi, I have faith naman kay Lord. Pero mamaya pag-uusapan natin kung meron pa ba talaga tayong faith or wala. Kasi hindi po ibig sabihin na naniniwala ka sa Panginoon ay may faith ka na sa Kanya. Amen? Hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon na Lord, Lord, ay may faith na sa Panginoon. Kasi marami naman tumatawag na Lord. Kahit nga boss, pwede mong tawaging Lord eh. Tama ba? So, tandaan po natin, tayo po ang unang-unang mag-e-examine or susuriin po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yan, katulad ng sabi ko kanina, madaming nagsasabi na meron naman siyang faith. Wala naman masama doon kasi yun naman talaga ang pinaniniwalaan mo. Hindi po ako kontra po doon kapag sinasabi ninyong meron kayo pananampalataya. Pero nakikita po kasi yung pananampalataya sa buhay po natin, yung resulta. Amen? Kaya mahalaga na ine-examine mo yung pananampalataya mo. Sabi yun ng word, it's a command to us, examine yourselves to see whether you are in the faith. Diba? Hindi naman sinabi na i-examine mo yung katabi mo kung may pananampalataya. Sige nga, kung may pananampalataya ka, pengi nga pera. Diba? Pengi nga pera. Sino may pera dyan ngayon? Diba? Pengi nga pera. Kung may pananampalataya ka, God will provide tomorrow. Diba? Yung mga ganon. So, pag-usapan natin. Tandaan po natin, ang faith po kasi ay laging nakakabit yan sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Amen? Yung faith po natin. At alam naman po natin, ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita pero sigurado ka na mangyayari sa'yo. Amen? Kaya pag tayo ay nalulose hope, nawawalan tayo ng pag-asa, it means bumababa yung faith natin. Okay? Kaya nga tayo tinawag na believers eh. Amen? Bakit tayo tinawag na pananampalataya? Nakakabit po yun sa pananampalataya natin sa Panginoon. Okay, pag-usapan natin to. So, in our faith, we need to examine, number 1, priorities. Kung ikaw ay may faith,
What is your priority right now? What or who is your priority? Amen? Sino ang priority mo sa buhay mo? If hindi si Lord ang priority mo, it means may problema ka sa faith mo. Pansinin mo, if God is not your priority, magkakaroon ka ng sunod-sunod na problema. Diba? Even simple things, even simple problems, napakabigat na para sa'yo. Tama? Diba? Kapag wala kang faith, nagkasakit ka lang, feeling mo may COVID ka na at mamamatay ka na. Pero if you have faith, naniniwala ka na hindi ka mamamatay agad. Kasi gagamitin ka pa ng Panginoon eh. Bata-bata mo pa, mamamatay ka na agad. Diba? Ayan, so, ito-check yung priorities natin. Kapag meron kang pananampalataya or may faith ka sa Lord, ang priority mo ay si Lord. Amen? Pero kapag hindi ang priority mo sa buhay mo, it means may problem sa faith mo. Okay? Kapag ang priority mo is your work, is your priority is your boyfriend or girlfriend, kung ang priority mo is yung pets mo, ang priority mo ay family mo, pero si Lord nasa baba, it means there's a problem in your faith. So, there's nothing wrong kung ano natin sila. Hindi po ako kumukontra po doon. Hindi po masama ang magtrabaho, hindi po masama ang makipagrelasyon, basta babae sa lalaki, babae sa lalaki, lalaki sa babae. Diba? If God's will, wala akong problema. Siyempre, family nyo yan. Blessing ni Lord yan sa atin. But, pag si Lord ay nasa baba, magkakaroon ka ng problema sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi dito sa Lucas chapter 12 verse 29 to 30, basahin ko siya sa Tagalog. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Take note. Huwag na kayong mangamba, ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong hindi nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat na yan. Kaya maraming tao po na pinagpapalit po ang Diyos para sa pera. Kaya nga sabi ng Diyos, alam ko ang pangangailangan ninyo. Hindi ba alam ng Diyos yan? Saan ang pananampalataya mo? Ilang oras ba na hinihingi ng Diyos sa'yo para pumunta ka or magsimba ka? 1.5 hours. Ba't hindi mo maibigay para sa Panginoon? Tapos sasabihin natin may faith tayo. Diba? Okay? So tandaan po natin, sabi nga ni Lord dito, ang mga taong yan ay hindi nananalig sa Diyos. Salita po ng Diyos ang nagsalita niyan. Hindi po si Pastora Idol. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Ang Diyos po ang nagsasalita niyan. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Kaya tandaan ninyo, kapag kayo ay nananampalataya sa Panginoon, ititest talaga ni Lord yung faith natin. Kung sino ang uunahin mo sa buhay mo. Amen? Kung sino uunahin mo. Si Lord ba? Or eto or siya? Diba? Eto, siya, or ganyan. Ako talagang priority ko ngayon si Lord. Priority. Priority ko talaga si Lord sa buhay ko. Ang family, pangalawa na lang po yun. Makapag-asawa ko, wala na sa pangarap ko yun. Wala na sa pangarap ko yun. Pero kung will pa rin naman ng Lord, bakit hindi? Pero sa ngayon, hindi po yun ang aking pinapangarap. Ay, hindi ko po yun priority. Kung mapapabayaan ko naman yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin, okay ko na lang mag-single ako. Marami naman akong anak dito spiritually. Diba? May panganay ako dyan, no? Yan, no? So, pangalawa, okay, in our faith, we need to examine our thoughts. Yung pag-iisip. Okay. What kind of mindset do you have right now? Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? In every situation na meron ka, paano ka ba mag-isip? Maka-Diyos ka ba mag-isip? Or makamundo ka mag-isip? Mabuti ka ba mag-isip? Or masama ka mag-isip? Tandaan po ninyo ang pananampalataya po natin sa Diyos. Hindi po tayo pinapasama po nito.
kundi pinapabuti pa po tayo nito. Pinapabuti po ang ating isipan. Amen? Pinapabuti ang ating isipan sa mga bagay-bagay. Kaya kahit dumating ka man sa problema, you still understand. All things work together for good for those who love God. Diba? Naiintindihan mo kung bakit mo siya dadaanan. Hindi mo sasabihin agad, Lord, grabe naman buhay to. Puro na lang kamalas-malas naman, oh. Diba? Sabi mo, wala akong pera. Ngayon, wala pa rin akong pera. Bukas, wala akong pera. Pero, yun nga, tanungin natin, pwede kasi, kaya wala kang budget kasi magastos ka. Pangalawa, dahil marami kang sinusuportahan or biglang may mga emergency. Yung mga ganong bagay. So, alam naman natin yan kung bakit tayo nauubusan eh. Alam mo kung tama naman yung paggamit mo or hindi. O kaya naman, diba, kapag may nakita ka isang tao na masama sa'yo, paano mo ba siya pag-isipan? Amen? So, paano ka mag-isip kapag ikaw ay nasa mabuti or pangit na sitwasyon? Okay? So, salita ba ng Diyos ang iniisip-isip mo or iba? Amen. Sino ang iniisip mo sa oras na to? Si Lord? Or ano yung dinner mo mamaya? Yan. So, kamusta po yung pag-iisip natin? Sabi nga ng salita ng Diyos, have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Kaya kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kapag punong-puno ng pananampalataya ang pag-iisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung wala kang trabaho, kung iniisip mo, magkakaroon ka ng pananampalataya because you have God, magkakatrabaho ka. Amen? Kapag iniisip mo na makakaalis ka sa pangit mong sitwasyon, makakaalis ka dyan. Pero pag sinabi mo na pinanganak ka ng malas, hanggang ngayon, malas ka, mananatiling malas yung buhay mo. Kasi it's about all the mindset. Amen? Sa pag-iisip lang po yan. Diba? Kung poor-minded ka mag-isip, magiging purita ka. Diba? Diba? Pag iniisip mong talunan ka, lagi ka magiging talunan. Diba? Kahit Kristyano ka, lagi ka na lang talunan. Alam mo yun, okay, magka-problema tayo, kasama na po yan. Pero yung lagi ka na lang talunan, ayan ano yung problema mo last time, hanggang ngayon, ganyan pa rin problema mo. Ilang taon na, yun pa rin ang problema mo. Diba? Kung ikaw galing ka sa relasyon, ang tagal nyo ng break hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on. Diba? 7 taon na kayong hiwalay hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on. Sino din nakakarinig? Pero ba dito, matawa ka. Diba? 7 years na, hindi ka pa rin makamove on. Yung kaaway mo, tagal na, hindi ka pa rin makamove on. Diba? Yan yung lagi ko sinasabi sa mga leaders ko. Alam niyo, pag naka-Lord kayo, dapat masanay kayo mag-move on agad. Kasi it's all about the mindset. Mindset po yan. Oo, nasasaktan tong damdamin natin. Pero bakit nilagay ang brain sa dito? Kasi kayang kontrolin ng utak mo itong nararamdaman mo. Amen? Kaya niyang kontrolin yan. Kung ano ang iniisip mo, yun ang gagawin mo. Amen? Kaya pag sinabi ng Diyos sa'yo, kaya mo yan, kaya mo yan. Diba? Kaya natin ulit dumami. Kaya yan. Iniwan ka ng disciple mo, kaya mo ulit mag-raise ng disciples. Huwag kang mag-imo-imo dyan. Diba? Marami pa dyan. Diba? Marami pang tao ang hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ba't magsisettle ka? Don't settle for less. Diba? It's all about mindset. Yung thoughts mo, yung pag-iisip mo, paano ka mag-isip. Ayusin natin yung pag-iisip natin. Amen? It's about your thoughts, kung ano nilalagay mo sa isipan mo. Okay? Sabi pa nga sa salita ng Diyos dito, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung kayo ay nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ang mangyayari. So kung ano yung kinonfess mo, ano yung inisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Okay? So pangatlo, in your faith, you need to examine your feelings.
your emotions, or yung nararamdaman mo. Okay? Sa oras na to, sino or ano ang laman ng iyong puso? Si Lord ba? Amen? Paano mo kaya i-handle yung emotion mo? Nagpapadala ka ba sa nararamdaman mo? Or ang nagpapadala sa iyo ay ang salita ng Diyos? So, marami po ang hindi tumatagal sa kanilang faith because they cannot handle their emotion. Tama? Hindi nila. Alam niyo kung bakit? Kapag nasaktan, ayaw na. Naglalaylo na. Kapag nahirapan, ayaw na. Sumusuko na agad. Kapag nagagalit, nagba-burst out. Pag nag-burst out, mahihiya na kasi nakita na yung pangit niyang ugali. Kasi nag-burst out, hindi makontrol yung galit. And paano kaya pag dumating sa time na hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos? Iisipin mo, nasa akin pa ba si Lord? Ang presensya ng Diyos, hindi yan sa nararamdaman mo. Kung ano ang paniniwala mo o pinanghahawakan mo na ang Diyos ay nasa iyo. It's not about feelings. Kaya marami po ang nagsiserve kay Lord, nagsisimula kay Lord, ang saya-saya, di ba kanina saya natin praise and worship dito. But, makikita mo yan kapag dumating na ng trials. Kaya mo pa rin ba i-handle yung emotion mo? Diba? Nasaktan ka eh. Nahirapan ka eh. Diba? Kaya mo pa ba? Diba yung mga ganon? Kasi kapag tayo nahirapan, nasaktan, aayaw na. Amen? Kaya kailangan i-check natin lagi yung nararamdaman natin. Okay? So you need to handle your emotion correctly. I-handle niyo yung emotion ninyo. Don't be too emotional. Pwedeng umiyak, pwedeng tumawa, wag lang sobra. Ha? Baka masabihan baliw ka na pag puro tawa dyan. Pag sobrang iyak ka naman, masyado ano dyan. Kaya kailangan marunong natin to handle. Pag nasaktan ka, you need to, to let go na agad. Kailangan mong matutunan yan. Kasi kapag hindi nyo yan natutunan, ang bumabagsak sa inyo, nagpapabagsak sa inyo, yung nararamdaman ninyo. Amen? Yan ang nagpapabagsak sa isang tao, itong nararamdaman. Kaya maraming umano sa love life nasisira. Diba? Kasi ito eh. Diba? Tumibok agad yung puso eh. Lakas pa hanggang doon, no? Tumalbog hanggang doon. Diba? Pero, hindi na-handle. Diba? So, we need, yan, to check in our faith yung feelings din natin. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, huwag ka magpadaan doon. Kasi hindi yan sa nararamdaman mo. I feel the presence of God. Oo, nandun na tayo. Pero, ang presensya ni Lord ay nagahari po siya sa salita niya. Diba? Yung kinakausap ka pa rin ng Panginoon, nasa iyo pa rin ang presensya ni Lord. Huwag mong isipin na wala ang presensya ng Diyos sa'yo. Bakit hindi mo magawang umiyak? Diba kasi iba iyakin eh pagdating sa church eh. Lalo na pag nakarinig ng worship song. Diba? Kaya nga sabi sa kanyang word sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Sa Tagalog, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Grabe, no? Bulok pala yung puso natin. Sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ibig sabihin, walang pwedeng makaunawa sa nararamdaman mo. Hindi ikaw. Hindi kung sino-sino, kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya mahalaga, lagi nating chine-check yung nararamdaman natin kung tama pa ba yan or hindi. Pang-apat po, in our faith, we need to examine our way of living. Yung paraan ng ating pamumuhay. Ay, okay, may Tagalog. Alam niyo, kanya-kanya po tayo ng pamumuhay. Kanya-kanya tayo ng pamamaraan ng pamumuhay. Kanya-kanya po tayo ng diskarte sa buhay. Tama? But the question is, do you live by faith? Amen? Pwede kang nagtatrabaho ka. Masinop ka. Magaling ka sa trabaho mo.
You do everything sa trabaho mo. You do your best sa trabaho mo. Pwede kang ma-promote sa trabaho mo, magaling-galingan ka lang eh. Magaling ka talaga. Pumasok ka ng maaga, gumalang ka, maging mabait ka sa mga taong nasasakupan mo or sa mga kakilala mo, pwede kang ma-promote, mapansin ka. Pero the question is, do you live by faith? Faith, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero sigurado ka na mangyayari sa buhay mo. So, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Okay? So, mahalaga po yung ating pamumuhay. Okay? So, sinasabi mong may faith ka. Kamusta ang way of living mo? Namumuhay ka ba ayon sa salita ng Diyos? Amen? Namumuhay ka ba ayon sa gusto ng Diyos? Diba? Lagi ko din sinasabi sa mga babae dyan, mga babae sa atin, sinasabi mo may faith ka kay Lord. Pero kung mag-post ka sa Facebook, kita ng cleavage mo, diba? Kita na yung ano mo, no? Yung dito mo. Diba, lahat na. Diba, pinakita mo na sa Facebook, tapos lalagyan mo pa ng Bible verse. Wow! Ikli-ikli na short mo, magpo-post ka, tapos lalagyan mo Bible verse. Wow! Nasa beach ka, naka-bathing suit ka, lalagyan mo pang Bible verse. Wow! Sasabihin mong may faith ka. Diba? Way of living. Way of living natin. Minsan may pamantay ng babae. Grabe naman, napaka-judgmental. Porque nagsuot ako ng maliit. Alam mo, kung naiintindihan mo yung faith mo, mananamit ka ng maayos. Hindi yung papakita ka pa ng kung ano-ano pa siya sa para magmukha ka lang sexy, maganda. Kapag na kay Lord ka na, maganda ka na. Tignan mo yung katabi mong babae. Maganda yan, di ba? Di ba? May katabi ka lalaki, gwapo yan, dahil kay Lord yan. Kaya muna, may 3 na tayo lalaki dito. Diba? Madadagdagan na ulit sila. Wala kasi ibang lalaki, kala mo daming lalaki. Okay. So, diba sinasabi mong nasa faith ka, pero kabaliktaran yung buhay mo. Sugarol ka. Huy! Faith ba yun? Faith! Tumataya ka ng loto! Nananalaki ka ba, Lord? Makuha ko yung buong number na yun para manalo po ko ng million by faith. Hindi po by faith yun. Sugal po yun. Masama po yun. Kasi nagtataya po tayo ng pera doon. Basta tandaan ninyo, yung kapag tumataya tayo ng pera, it means sugal po yun. Ba yung sa mga may patay-patay? Dati gagano'n kami. Diba? Tong eats! Yon. Yan. Kaya, tapos sasabihin natin, by faith, na mananalangin ka pa, no? Lord, manalo ako dito. Sino ka pa? Nagmamadyong ka pa dyan, no? Ba? Diba? Kabaliktaran eh. Kabaliktaran. Diba? By faith. Grabe, lutong mong magmura. Diba? Okay. Alam mo, pag bago ka pa lang, naintindihan pa natin ngayon, nagmumura ka. Pero habang tumatagal ka, nawawala na yan unti-unti. Nababago na po tayo. Naninigarilyo ka, nagiinom ka. So, umpisa lang yon. Pero habang tumatagal ka sa faith mo kay Lord, nawawala na yon. Diba? Dati, diba? Chicharon eh. Chicharon bulaklak. Ayoko na mag-chicharon bulaklak, sumakit yung tiyan ko. Kaya, alam ninyo, napakahalaga talaga ng way of living. Kaya may mga natatawag na fake and may natatawag naman na by faith talaga. Fake Christian. Diba? Then, faith Christian talaga. Ibig sabihin, may faith talaga sila sa Panginoon. So, eto, sabi sa Santiago chapter 2 verse 40, mga kapatid, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Diba? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? So, mahalaga pa rin talaga yung gawa natin. Hindi mahalaga yung sinasabi mong may faith ka. Ang mahalaga dito, yung gawa mo at kung paano mo pinapamuhay yung pananampalataya mo. So, pag-usapan naman natin, what should you do if you see yourself failing in the test of faith? Yan. So, di ba kanina, nag-test na tayo? Bagsak ka ba doon?
Unang pinag-usapan natin, check mo priorities mo. Si Lord ba or hindi? Pag hindi si Lord, bagsak ka. Okay. Pangalawa, thoughts mo. Mag-isip ka, anong iniisip mo? Paano ka mag-isip sa mga sitwasyon mo? Kung hindi maayos yan, hindi naayos sa salita ng Diyos, bagsak ka. Title kasi ng preaching ko, Examine Your Faith. So, mahalaga tayo yung nag-examine ng faith natin. Pangatlo, feelings mo. Anong nararamdaman mo? Diba? Bugso ka ba ng damdamin? Kapag hindi maayos ang nararamdaman mo, diba? Tapos, lalo tayong sumasama, bagsak ka. Naku, patay tayo dyan. Pang-apat, way of living. Kamusta ang pamumuhay mo? Naayon ba sa faith mo? Or hindi? Kapag umayon ka, syempre pasado ka. Pag hindi, bagsak ka. So, pag-usapan natin, ano yung dapat nating gawin kapag nakita natin yung sarili nating bumabagsak tayo sa test of faith. Diba nakita natin, nag-evaluate tayo ng sarili natin. Number 1, kapag nakikita mo na bumabagsak ka, prioritize Jesus Christ. So, yun lang naman. Matthew chapter 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, i-prioritize mo ulit si Lord Jesus Christ sa buhay mo. Baka nawawala na tayo ng hindi na natin napaprioritize si Lord sa buhay natin kasi masyado na tayong busy. Kasi kapag marami na tayong nagagawa, syempre, nawawala. Kasi kung ano yung binibigyan mo ng oras ngayon, yun ang priority mo talaga. Tama? So, i-prioritize natin ulit si Lord. Kung hindi mo na inuuna ulit si Lord sa buhay mo, it's about time na iunahin mo siya ulit sa buhay mo. Amen? Kung hindi ka nakakapagsimba lately, it's about time na magsimba ka ulit. Amen? Lalo na nung nag-pandemic, marami po ang nawala sa Panginoon. Marami po ang naglaylo. Hindi tayo matatapos doon. Pwede pong bumalik. Amen? Kaya nga dati marami kami, biglang konti nung nag-pandemic. Diba? Pero balik tayo. I-prioritize natin ulit si Lord. Kasi ang pagpa-prioritize kay Lord, hindi yan sa panahon kung libre ka or hindi ka libre. Kung may time ka or wala. Ibig sabihin ng priority, kahit na marami kang ginagawa, uunahin mo pa rin to. Ito yung unang-unang ipa-priority mo sa buhay mo, si Lord. No more, no less. Diba? Hindi na natin yan dapat i-justify. Kasi, salita na ng Diyos ang nagsalita sa atin na unahin natin ang Diyos sa buhay natin and everything will follow. Okay? So, pangalawa, what should you do if you see yourself failing in the test of faith? Meditate again the scripture or the word of God. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Sabi yan sa Romans chapter 10, verse 17. Baka nakakalimot na po tayo sa word of God. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos, ito po ang magbibigay ng buhay sa atin. Ang salita ng Diyos, ito po ang magbubuhay ng ating pananampalataya. Kaya kapag nakikita mo yung sarili mo na nawawalan ka na ng gana para sa Panginoon, it means kulang ka na sa salita ng Diyos. Kulang ka na sa pagme-meditate ng Word of God. Tama? Amen? Pansinin niyo yung sarili ninyo pag wala kayong Word of God. Di ba nasa sidetrack kayo ng mga bagay-bagay? Amen? May i-offer sa'yo, tanggapin mo agad. Di ba? Hindi mo muna pinag-aralan. Hindi mo muna pinag-pray. Agad-agad. Nag-give in ka kaagad doon. So, meditate again the scripture or the word of God. Kailangan i-meditate mo ulit. Kailangan bulay-bulayin mo ulit ang salita ng Diyos sa buhay mo para bumalik yung faith mo. Kasi sabi nga, faith comes from hearing by the word of God. Sa pakikinig. Every time na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka sa boses ng Diyos. Amen? Kasi ngayon, marami na tayong boses na naririnig. Very open ang social media. Amen? Ang daming boses ka maririnig doon. Boses ni politikong ganito, boses ng artista, boses ng kung sino-sino, boses ng friend mo sa Facebook. Meron ba kayong kakilala ng ganun yung friend mo, maya't maya nagpo-post sa Facebook? Diba? TikTok, yung mga ganun. Diba? Ang dami na nating nakikita. Ang dami na nating naririnig na boses.
Kaya kapag yun ang lagi natin naririnig, yun ang lagi mong pagbibigyan ng time mo. Pero kung ito ang lagi nating i-meditate natin or bubulay-bulayan natin ulit ang salita ng Diyos, makakabalik po tayo sa faith natin kay Lord. Kailangan mo lang munang labanan yung sarili mo. May labanan po pag nagbabasa tayo ng Bible. Mag-open ka ng Facebook mo, walang labanan dyan eh. Sino naniniwala doon? Diba? Sa Bible, no, bubuklatin mo na parang, wala pa nga nababasa isang sentence. Tulog na. Pag Facebook, aminado tayo dyan, diba? O kaya naman, no? So, kapag church, battle na battle, struggle is real. Meditate natin yung Word of God para maintindihan po natin. Kung hindi ninyo maintindihan, pwede naman kayo may tanungan eh. Diba? Kasi hindi po lahat, lalo na kung ikaw ay nagsisimula, maiintindihan mo agad ang salita ng Diyos. Pero naniniwala ako, kapag mineditate mo yung salita ng Diyos, God will give you fresh revelation. Oo. Diba? So, i-meditate natin ulit. Okay? Para makabalik tayo sa tamang pananampalataya natin kay Lord. Amen. Para hindi tayo agad mapanghinaan ng loob. Hindi tayo agad yung parang mawalan ng gana for the Lord. Kasi, nakameditate tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo, ayan, so, pag nakita mo yung sarili mo, nag-fail ka sa test ng pananampalataya, number 3, open up your heart to God. Have faith in Him in all circumstances. Dear people, open up your heart to Him. The true God shelter us in His arms. So, sabi dito, open up your heart to Him. Tandaan mo, kailangan i-train mo yung sarili mo na makipag-usap sa Diyos. Okay? Kasi marami na tayong kinakausap ngayon. Kung marami kang friendship, yung mga friendship mo kakausapin mo. Tama? Pero balik tayo na maging bukas yung puso natin sa Lord. Yung mga nararamdaman natin, like if you are in pain, kasi kapag hindi ka sa Diyos nakipag-usap, iba po ang kakausap po sa atin. Kakausapin po tayo ng demonyo. At maling mga kaisipan, maling nararamdaman ang ilalagay po sa atin. Kaya nangyayari, mas lalong humihina yung pananampalataya natin. Amen? Pero kung sa Diyos ka nakikipag-usap, yung faith mo tataas at tataas. Kasi sa faith mo or sa pakikipag-usap mo kay Lord, there's a comfort. Amen? There's a healing. There's a confrontation. There's a correction. There's a rebuke sa word ni Lord. Or kapag tayo ay nag-open up kay Lord. So, kailangan i-open mo yung puso mo para sa Panginoon. Okay? Kasi kapag hindi ka nag-open up kay Lord, ang sasabayan mo is yung sitwasyon or yung nararamdaman mo. But God will always lead you to His Word. He will comfort you. He will confront you. Tandaan mo, God cares about you. Okay? May pakialam ang Diyos sa'yo and He will not let you fall or stumble sa faith natin sa Kanya. Okay? So, alam niyo kapag nakakaramdam kayo na hindi na ako kailangan, titigil na lang ako sa paglilingkod, huwag ninyong pakinggan yun. Hindi galing kay Lord yun. 'Di ba? Magpahinga nga muna nga ako, hindi galing kay Lord yun. Galing po sa demonyo yun. Baka sa pagpapahinga mo, manatili ka na nagpapahinga. 'Di ba? So, kausapin naman natin si Lord. Makipag-usap tayo. Marami tayong panahon makipag-usap sa mga friend natin, kahit kanino. Kay Lord, mas una tayong mag-open para maingatan po yung nararamdaman natin, yung naisip natin. At higit sa lahat, yung pananampalataya po natin. So, pang-apat po, live according to God's Word. Masasabi na you are in faith kapag ang isinasapamuhay mo ang salita ng Diyos. So, kailangan natin mamuhay sa salita ng Diyos. We need God's help, we need God's grace, and we need help of our leader and mentor para makapamuhay po tayo ayon sa salita ng Diyos. So, how to live according to God's Word? Number 1, live by faith and not by sight. Namumuhay ka ayon sa pananampalataya at hindi sa nakikita mo.
Okay? So, tandaan po natin, hindi ka lagi sa nakikita mo. Kapag nakikita mo agad yung resulta, it means hindi po yan faith. Amen? Kita mo na. Sa mga kabataan, di ba, bisa inisip nila, may nakikita na daw silang mukha ng mga papangasawa nila. Hindi po faith yun. Imagination mo po yun. Kasi live by faith, hindi mo na ipapakita ni Lord yun kasi gusto ni Lord, surprise! Diba? Yung mamamangha ka sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. Diba? Hindi faith yun pag alam mo na kung saan ka makakapagtrabaho. Diba? Kaya nga minsan hindi nyo naakalain na dati ang pangarap ko maging veterinarian. Hindi pala ako naging veterinarian. Naging ano pala ako? IT. Diba? Kaya pag alam mo na, hindi po yun pananampalataya. We live by faith and not by sight. Okay? Pagkita mo na, hindi yun faith. Fake. Or sabihin natin, grabe yung imagination mo. Todo-todo na. Diba? Ha? Papahula ka na lang. Yung soulmate ko. Yeah, live by faith and not by sight. Yun ang, pananampalataya. We live by faith and not by sight. Ano yung kanta nito? We live by faith and not by sight for you. One way pala yun. Sikat na kanta yun. One way, hindi ko matanda. No, one way. Yan, Jesus. Yan. So, pangalawa, believe in His Word. Naniniwala ka na mangyayari ang mga salita niya. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na mangyayari yun sa buhay mo. Amen? Diba? Naniniwala ka na mangyayari yan sa buhay mo. Faith ko noon, sabi ko, magiging alam ko magiging pastor talaga ako. Pinaniwalaan ko naman talaga yon. Diba? Kahit di ko nakikita, parang feeling ko taliwas sa performance ko. Pero kasi hindi kasi yan sa performance eh. Diba? Pag tinawag ka talaga ng Lord, tinawag ka talaga ng Panginoon. So, baka magmalaki tayo pag performance lang. Pag performance mo, bagsak ka na agad. Bagsak na tayo agad kay Lord kasi wala talaga tayong, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So, believe in His Word, paniwalaan mo. Ano ba yung pinaniniwalaan mo sa salita ng Diyos? Kaya dapat meron kayong baon na Word of God para paniwalaan mo yun. Kaya tandaan ninyo, dapat may mga kabisado din kayong mga Bible verses para yun ang paniniwalaan ninyo. Amen? Yun ang paniniwalaan ninyo. Okay? Diba? Maniwala ka sa salita ng Diyos. Sabi yan sa Hebrew chapter 11 verse 1. Pangatlo, act on what you believe in His Word. Yan. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deed? Can such faith save them? So, aktuhan mo yung pinaniniwalaan mo. Ang pinaniniwalaan mo naman is yung Word of God. So, aktuhan mo yun. Amen? Sabi nga, faith without action is dead. Diba, paniwalaan mo. Kung iniisip mo, like, for example, sa mga leaders, mamumunga ka, pinaniniwalaan mo yun dahil sinabi ng salita ng Diyos, edi aktual mo, mag-invite ka. Tama, mag-invite ka. Hindi ka mag-invite, darating na lang yung disciples mo sa harapan mo. May tao na agad yun, hindi. Kailangan trumabaho ka. Bago po nagkaroon ng Jesus the Rock, tinrabaho ko muna to kasi pinaniwalaan ko yung calling ko. 'Di ba? Kaya nagkaroon tayo ng Team Jesus hanggang sa naging church siya. Kasi inaktuhan ko pa rin 'yon. Hindi naman na tumunganga lang ako doon, 'di ba? Nag-isip na ako agad ng sinuwin ko kay Lord eh. O tapos yun na, sunod-sunod na. Kailangan aktuhan pa rin talaga natin. 'Di ba? Kung naniniwala ka na magiging maunlad ang buhay mo, edi aktuhan mo rin. Huwag ka manalangin 24 hours. Napaunlarin ka ni Lord. Eh, di mag-business ka, magtrabaho ka. Sabi nga, huwag nga pakainin taong tamad, di ba? Di ba? Naniniwala ka na yayaman ka, di ka nga tatrabaho. Ano, may magbibigay sa'yo milyones? Ano, instant? May mga ganun kasi extreme. Nagpipray, Lord, may magbibigay po sa akin ng milyon. Di ba dati libre tayo sa dati nating lugar Ngayon may bayad na tayo dito. Faith kasi hindi naman pwede lagi libre.
Kahit di naman, puro ka na lang libre, di ba? Hindi kailangan din kasi natin aktahan yung pananampalataya natin na may gagawin ng Diyos. Di ba? Makakaalis tayo sa lugar. Kung hindi natin inaktuhan yun, na makakaalis tayo, di hindi tayo makakaalis. Di ba? Mananatili tayo sa kalagayan natin. Amen? So, act on what you believe in His Word. So, recap ko lang, no? How to live according to God's Word. Live by faith and not by sight. Believe in His Word. Pangatlo, act on what you believe in His Word. So, conclusion natin, patapos na tayo. So, palakpakan natin sa Lord kasi patapos na tayo. Woo! Yan. Hindi pala conclusion, application. Hindi ko pala na-edit dito sa ko. So, ang application po natin, starting tonight, examine your faith daily by checking your priorities, your thoughts, your feelings, and ways of living. Do what you learn and let your life live by faith, because without faith, it is impossible to please God. Litin ko, starting tonight, examine your faith daily by checking your priorities, thoughts, feelings, and ways of living. Do what you learn and let your life live by faith, because without faith, it is impossible to please God. So, examine your faith. Okay ha? Examine your faith. So, yun lang. Nawa, meron kayong mga natutunan ngayong gabi. Ayan. At i-check natin lagi yung pananampalataya natin sa Panginoon. So, palakpakan natin si Lord. Palakpakan naman natin si Lord, yung malakas sa palakpak kay Lord.